Isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya at pagpapala, kalakasan at tagumpay na ipinagkakaloob niya sa atin. Maraming salamat din po sa ating mentor, Pastor Wilbert Butchal, sa pagkakataong ito na ibinigay niya sa akin upang muli ay makapagbahagi at makapagturo ng salita ng Diyos sa ating daily live streaming. Sa hapon po ito ay pag-usapan po natin ang ikalimang bahagi po ng aking tinatalakay patungkol po sa bagay na kung saan ay maunawaan natin yung destiny ng Panginoon. So it is the part 5 of understanding your God-given destiny. So muli balikan po natin ang definition po ng salitang destiny o kapalaran, no? At ito po ay mula po sa definition ng ating mentor na si Pastor Wilbert. So ayon sa kanya, destiny is a predetermined, inevitable, unavoidable, unescapable, sure, irresistible, unstoppable series of events that leads to the fulfillment of purpose. Ang tadhana ay isa raw pangyayari na hindi natin maiiwasan, hindi mapipigilan at hindi matatanggihang kaganapan patungo sa katuparan ng isang layunin. But I want you to know that destiny is not all about you or about individual. It is all about God's purpose and what He wants to do through the individual. So we are just simply channel for the purposes of God to accomplish His plan on this planet Earth through the church. Understanding your God-given destiny is understanding the corporate destiny of your local church, because your destiny is connected or in line to the destiny of your local church. So if you want to reach your God-given destiny, you must become part of the fulfillment of the prophetic destiny of your local church by becoming strong in the Lord. So in this season of prevailing and governing, God releases His power and grace for us to become strong so we can advance His kingdom here on earth. This is the very purpose why Jesus built His church, for us to advance God's kingdom until the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. This is the destiny of every local church under SCB. In this season, we will prevail and we will govern. Tandaan po natin mga kapatid at kamanggagawa ko sa Panginoon, a weak church cannot advance God's kingdom. A weak church cannot win a battle. That is why it is impossible for a weak church to enter into her destiny. And if we want to see a strong, victorious church, dapat magsimula po ito sa ating mga sarili. Dahil kung gusto nating makakita ng isang malakas na iglesia, kinakailangang mapalakas po muna natin ang bawat isa. Because entering into a prophetic destiny requires a battle to win. That is why we need to become strong and be courageous. So let us go to the scriptures, no? Ephesians 6:10 to 18. So ang sabi po dito, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then with the belt truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one.
Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, what is the Word of God. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So aside from this present pandemic na ating kinakaharap, maliwanag po mga kapatid na mayroon pa tayong ibang pakikibaka o pakikipaglaban. And these things na sinasabi po sa talata is about rulers. It is about authorities, the power of this dark world, spiritual forces in the heavenly realms. Kaya kinakailangan talaga tayo ay magpakatibay, magpakatatag, at magpakalakas. No? So, ang sabi dito, be strong in the Lord, no? And in His mighty power. So, what should we know about to be strong in the Lord? So, sa mga nakaraang tinalakay na po natin ito, if we want to become strong in the Lord, una, be strong in the Lord is to becoming empowered. So the same power that raised Jesus from the dead, no? Ito rin yung same power na kayang ipagkaloob sa atin ng banal na spirito, so that tayo po ay magtagumpay sa spiritual battle na ating kinakaharap. Pangalawa, to be strong in the Lord is an assurance of victory. When we are strong in the Lord and in the power of His might, no power can stand against us, because no power can stand against God. So as we face spiritual battles, God empower us, God assure us victory, and He promise us that He will fight for us. Amen? Pangatlo, to be strong in the Lord means God is with us. So the recognition of what God can do on our behalf is part of what makes us strong in the Lord. If God is with us, who can be against us? So, paano tayo magiging matatag, magiging malakas sa Panginoon? How to become strong in the Lord? So first, believe on what Jesus Christ did on the cross. Because everything lahat ng kaganapan, no? Lahat ng pagkapanalo ay napagtagumpayan na ng Panginoon nang siya ay ipako sa krus. No? Lahat po ng bagay ay napagtagumpayan na ng Panginoon nang ipako sa krus. At kasama po dito ang kamatayan. No? So, how to become strong in the Lord? Pangalawa, we need spiritual vigilance. Maging mapagbantay po tayo. Because the devil is like a roaring lion. Nag-aabang lang, naghihintay lang ng pagkakataon na siya ay atakihin tayo. At kung hindi tayo handa, yari tayo. Pangatlo, we need to stand firm and be courageous. Huwag tayong matakot. No? Magpakatapang po tayo sapagkat ang Diyos ay kapanig natin. And number 4, ito po yung tinatalakay natin, we need to put on the full armor of God. Isuot daw po natin yung mga baluti, no, na kaloob ng Diyos. Sa verse 30 ng Ephesians chapter 6, no, sabi dito, then therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, no, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Magiging malakas tayo sa pagdating ng mga bagay na tayo ay may kakaharaping kalaban, no? Magiging matatag tayo kung suot-suot daw po natin yung mga baluti, no, na mula sa Panginoon. And what are the full armor of God that we need to put on? Ano ba itong mga battle gear na ito? Ano ba itong mga kasuotang panlaban na ito na dapat nating isuot? Ano ba itong mga baluti na ito? So the first piece in the armor of God is what we call a girdle or the belt of truth, no? Sabi ng verse 14 ng Ephesians chapter 6, we need to stand firm with the belt or the girdle of truth.
So girdle often symbolize strength and readiness. And we can only have this armor by having and knowing the truth of God's Word. So knowing the truth and handling it properly involves continuing in Jesus' teaching. That is why if we want to gird ourselves with truth, then we have to understand Jesus' teaching and consistently follow them. The Word of God are precious and the only reliable source of truth. Ito yung ating sinturon na pandigma, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil kapag alam mo ang katotohanan, hindi ka madadaya. Hindi ka malilinlang ng demonyo. Kapag alam mo ang tama, hindi ka maliligaw, hindi ka mamamali. Ang truth po ang pinakamabisang sandata natin to prevent the spirit of error. That is why if you know the truth, you will not be easily deceived. Pangalawa is the breastplate of righteousness, baluti ng katuwiran. So the second piece of our armor is the breastplate of righteousness. Verse 13 and 14 sa LEB, ang sabi po, because of this, take off the full armor of God in order that you may be able to resist in the devil day, and having done everything to stand. Stand therefore, girding your waist with truth, and putting on the breastplate of righteousness. So, what should we know about righteousness? So, tandaan po natin mga kapatid, we become the righteousness of God because of Christ. Kasi sabi ng Bible, wala namang matuwid, wala kahit isa. But because of Jesus Christ, no, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sapagkat yung dugo ng Panginoon na nabubo sa krus, ito po yung naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya every time na tayo ay titingnan ng Panginoon, ang tinitingnan niya, hindi yung ating mga kamalian, hindi yung ating mga nagawang kasalanan, but yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Because of that, we become the righteousness of God. Pangalawa, without righteousness, no, there will be no maturity in the life of believers. No? Hindi po magmamature ang isang mananampalataya kapag hindi siya namumuhay sa kabanalan o katuwiran. Kaya ang isa pong masasabi nating palatandaan, no, or ebidensya na ang isang Kristiyano ay nagmamature kapag siya ay ipinamumuhay niya yung kabanalan, no, or namumuhay siya sa tinatawag na kabanalan. And the church must come to a point of maturity so that she can reach her maximum potential. Ako po ay naniniwala na ang isang malalim na dahilan kung bakit inalaw ng Diyos ang pandemic na ito is for the church to grow and become matured. Para magkaroon po tayo ng time to pray, to listen to the preaching and teaching of the Word, and to study His Word. Sa krisis po na pinagdadaanan ng buong mundo, marami pong mananampalataya ang na-expose ang kanilang immaturities. Kasi nga, nawala yung face-to-face gathering. At dito, makita natin yung mga immatured na Kristiyano, medyo parang sa kanila ay may konting tuwa dahil hindi na sila obligadong magpunta sa church, tumatin ng mga church activities like prayer meeting or cell group, no? At the same time, hindi na rin masyadong mapapansin or mauobliga na magbigay sila ng kanilang tithes and offering. Pero yung mga matured, makikita mo, no, magtatanong yan, Pastor, no, saan po ba namin pwedeng ipadala ang aming tithes and offering? Ang mga immature, magdadahilan yan, kaya hindi sila makapanood ng live streaming kasi wala raw silang internet. Pero yung mga matured, gagawa yan ng paraan, no? Maglo-load yan ng kanilang cellphone para magkaroon sila ng data. So,
na-expose sa panahong ito ang mga immature, no? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po tayo lalago hanggat hindi tayo nagmamature kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, no? Kapag bihira tayong manalangin. At ito po yung isang dahilan kung bakit may mga matatagal ng Kristiyano na hindi lumalago, hindi nagmamature simply because kulang sila sa salita ng Diyos at hindi po na-establish yung kanilang prayer life. And when the church come to its spiritual maturity, tandaan niyo mga kapatid, the church will become church unusual or the unstoppable church. At kapag ang church ay unstoppable, kapag ang church ay nagiging unusual, tandaan nyo, yung blessing, yung provision ng Panginoon, yung favor ng Diyos, makikita nyo, unstoppable din po yan. Hello? Pangatlo, what should we know about righteousness? Righteousness is our gate pass to enter into the kingdom of heaven. Ang sabi ng Bible, be perfect, for our Father in heaven is perfect. Without holiness, no one will see God. Number 4, those who are hunger and thirst for righteousness is a blessed person. Ang mapalad na anak ng Diyos, ito yung mga taong uhaw at gutom sa katuwiran. Number 5, righteousness is the key to meet all things that we need in life. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi niyo ba napansin mga kapatid na minsan kahit kanda kumahog na ang isang Kristiyano sa pagtatrabaho, pati nga Sunday, overtime pa, no? Kumbaga, yung para sa Lord, nakukuha pa para lang gugulin sa kanilang trabaho. Pero wala pa rin mangyari, no? Hindi pa rin makaahon sa utang. Nandun pa rin yung kakapusan, no? Why? Because there is something wrong with their priority in life. Kasi in this verse, Matthew 6:33, malinaw po sinasabi ng talata, when you put God on the top of your priority and live in righteousness, everything you need in life will be provided. No? Idadagdag ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. That's why breastplate of righteousness is the second armor of God that we need to put on for us to become strong so we can win in every battles of life, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan kung saan ay kasulukuyan pa rin na mayroon tayong kinakaharap na krisis. Now, punta po tayo sa pangatlong armor. So, the third piece in the armor of God is what we call the shoes of the gospel of peace. Sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, basahin po natin ang Efeso 6:15 sa mabuting balita or Tagalog version. Ang sabi dito, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, kapag pinag-usapan po ang sapatos sa panahon natin ngayon, napakaraming style and design, no? At tandaan po natin na iba't ibang klase ng sapatos po ang ginagamit sa iba't ibang paggagamitan nito. Nakita niyo po ba, no? Iba ang sapatos ng isang boxer. Iba rin ang sapatos na ginagamit ng isang runner. Mayroong mga formal shoes na tinatawag, mayroon din namang mga rubber or rugged shoes, no? Now, if you are going to battle, anong klase ng sapatos ang kailangan mo? Di ba ang sinusuot ng mga sundalo yung tinatawag na combat shoes? Sapagkat may kinalaman po ang sapatos para ikaw ay maging fitted or ready doon sa labanan. And that is probably not something most of us think about. No? Maaring hindi natin to nabibigyan ng pansin, but what soldier wear on their feet helps determine how far they can travel in a day and what type of terrain they can fight on. No?
And one of the Roman army's key strength was to improve their footwear. Naniniwala po ako na ito yung nasa isipan ni Apostol Pablo habang dinidescribe niya itong third piece in the armor of God, which is the shoes of the gospel of peace. Kaya nga sabi niya sa Ephesians 6:15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. No? Sa LAB translation, and binding shoes under your feet with the preparation of the good news of peace. So itong pangatlong piece ng armor na ito, this piece of armor is related to preparation, no, about bringing the gospel of peace. And what is the gospel? Gospel literally means the good news. The gospel is the teaching about Christ. The gospel is about the life, death, resurrection of Jesus Christ and His coming again. This is the good news that will bring peace and salvation to all who believes. And when Paul said, binding shoes under your feet with the preparation of the good news of peace, ang pinagbasehan ni Paul at ng sulatin niya ito ay base sa mga naisulat ni Propeta Isaias at Propeta Nahum. So let us go to Isaiah 52 verse 7. Ang sabi po rito, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Nahum 1:15. Look there on the mountains, the feet of one who brings good news, who proclaims peace. So Paul uses it to support his teaching that faith comes hearing by the word of God, na binabanggit sa Romans 10:17. Because without the preaching of the gospel, people will have difficulties to acquire faith. Hindi naman maikakaila, mga kapatid, na lahat po tayo ay naligtas, no? Nanampalataya. Because there is somebody who shared to us the gospel. At maliwanag din po sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang 15, no? Na kung saan sabi niya rito, people must call on the name of the Lord to be saved, but prior to that, they must believe on Him. Before they believe, they need to hear about Him. And for that to happen, there must be a preacher sent to carry the good news of peace. Ano sabi sa Tagalog? Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So maliwanag, no? Without the preaching of the gospel, mahihirap ang manampalataya ang isang tao. Kaya habang mayroong nangangaral at pinakikinggan ang salita ng Diyos, doon po nade-develop ang pananampalataya. So the gospel of peace as our footwear relates to being one of the preacher with a beautiful feet who are sent by God. Even those Christians who don't have a teaching gift still can spread the gospel by living lives that witness to Jesus. We should all be in a state of preparation to share God's word of life. Kaya dapat lagi po tayong handa. Hello?
every believer must be prepared to preach the gospel of peace, because every believer is called, is designed, was saved to be a soul winner. Every believer is a soul winner. 2 Timothy 4:2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So napakaliwanag po, no? Walang pinipiling panahon, may pandemic o wala. We need to preach the gospel in season and out of season. No, correct, rebuke, encourage people. With what? With great patience and careful instruction. So sa panahon ito, maraming nagugulumihanan, maraming natatakot, maraming nababalisa, marami po ang nawawala ng pag-asa sa buhay, nawawala ang kapayapaan. So tandaan natin, Jesus is the Prince of Peace. Kaya huwag po tayong matakot, huwag tayong mahiya, huwag po tayong magatubili na ipahayag, ibahagi, ipangaral ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa at kagalingan sa mga taong naguguluhan or nawawala ng pag-asa sa buhay. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the good news of Christ, for it is the power of God for salvation for everyone who believes." So kinakailangan nating ipahayag, no, ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Though footwear is not an offensive weapon, we do use the gospel of peace in our striving against evil. This is what we wear on our feet as we run the perseverance, the race that is set before us. So mahalaga to, no, itong shoes na ito. Bagamat hindi ito offensive weapon, pero bahagi to para tayo ay maging geared, no, sa isang labanan, sapagkat mahirap maglakad, mahirap tumakbo kung tayo ay nakayapak. Pero kung tayo po ay nakasapatos, no, madali po sa atin ang paglakad o pagtakbo. So God gave us this armor for several reasons. So tingnan po natin why it is important to share the gospel of peace. Bakit napakahalaga na tayo po ay mangaral, magbahagi, magturo, mag-share ng salita ng Diyos? Number one, we have been commanded to do so. Tayo po ay inuutusan, no, para ito ay gawin. Hello? So ito po ay isang utos na kinakailangan nating sundin. Mark 16 verse 15, Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." No, maliwanag po ang instruction. To every creature, to every tribes. No? Hindi lang sa city, hindi lang sa isang barangay. No? Ang sabi nito, go into all the world. Sa lahat po ng klase ng tao, no? Mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, malakas o mahina, may sakit, may karamdaman o wala, no? Every kind of people. Sabi ito, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sabi ko kanina, lahat halos naman tayo ay nakakilala sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, na-enjoy ang salvation because there is somebody who shared the word of God to us. At sino itong mga taong ito na nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos? Ito yung mga mananampalataya na inatasan ng Panginoon at sila'y sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos na humayo at gumawa ng mga alagad. Kung yung mga naunang alagad ay hindi sumunod sa tagubilin ng Panginoon, hindi po makakarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. But praise and be glory to God. Sapagkat hindi po natigil doon sa mga nabahigay na ng mga alagad yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. No? Kundi ito ay nagpasalin-salin.
kung hindi sila sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon, hindi po tayo mararating ng salita ng Diyos. At kung tayo ngayon na nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi rin kikilos, ano na ang mangyayari sa mga susunod na henerasyon? Hello? Kaya tayo po ay inuutusan, no, na magbahagi ng salita ng Diyos. Ipangaral, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi lang po ito trabaho ng mga pastors, workers, and leaders ng simbahan, but every disciples, every believers was commanded, was commissioned by God to go into all the worlds, to go and make disciples of all nations. Pangalawa, bakit mahalaga na tayo po ay magpahayag, mangaral, magturo ng salita ng Diyos? Because hell is real. No, totoo po ang impyerno. Pastor, nakita mo na ba impyerno? Hindi pa. Pero may sinasabi ang Biblia patungkol sa impyerno. At sabi ng Luke 12:5, Jesus said, "But I will show you whom you should fear. Fear him who after he has killed has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him." So maliwanag na sa pagtuturo ng Panginoong Yesus, no, binabanggit niya rito ang impyerno. And if hell didn't exist, we should have a legitimate excuse for passivity, no, or passivity. But we have God's word, and we have the reason to tell us what awaits guilty sinners. No? Kinakailangan maipaunawa natin, maituro natin sa mga tao, no, na kung hindi nila mapapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan, mayroong naghihintay silang tiyak na kapahamakan, tiyak na kaparusahan. No? Maliwanag po ang sinasabi ng Galatia 5:19 hanggang 21. Hindi naman may kakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng babala ko noon na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamanang ng kaharian ng Diyos. Kaya itong mga sinners, unbelievers, no, na binabanggit dito ni Apostol Pablo, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi kaharian ng Diyos ang kanilang mamanahin, ano ang kanilang mamanahin? Di kaharian ng kadiliman. Tiyak na walang hanggang kaparusahan. Pahayag 21 verse 8, ngunit para sa mga duwag, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kalalagayan nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. So maliwanag po na tinutukoy dito ang impyerno. Pangalawang kamatayan, isang lugar na kung saan ay may nagliliyab na apoy at asupre. Sa Book of Isaiah, ang descriptions po doon ni Isaiah is, meron itong mga uod na hindi namamatay, no? At apoy na sobrang init. Kaya kung hindi natin bibigyan ng warning ang mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan na mayroong impyerno, napakatigas ng puso natin, no? So, hindi lang matigas. Masasabi kong napaka-selfish po natin. How can you imagine, mga kapatid, kung ikaw, na-i-enjoy mo yung salvation, tapos, anytime bawian ka ng Diyos ng buhay, alam mo, tiyak mo, makakapasok ka sa kaharian ng langit. Pero, how about yung asawa mo, anak mo, kaibigan mo, magulang mo?
alam mo na mapupunta sila sa impyerno. So, anong pakiramdam mo? Hello? So, don't become selfish po mga kapatid. Huwag po tayong matuwa na tayo ay ligtas, tapos yung ating mga mahal sa buhay ay papunta sa kapahamakan. Dahil hindi natin ma-share sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya napakahalaga po ng pagbabahagi ng kaligtasan. Suot-suot natin yung sapatos ng pagiging handa, no, sa pagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan. Because, number one, ipinag-utos to ng Panginoon. Pangalawa, totoo po impyerno. Pangatlo, obedience is evidence of salvation. Yung pagsunod po natin ay pruweba, ebidensya na tayo ay talagang tumanggap ng kaligtasan. The Bible says that Jesus is the author of eternal salvation to those who obey Him. No, sa Hebrews 5 na mababasa po natin. And we are not saved by our obedience. We are obedient because we are saved. So Luke 6:46, but why do you call me Lord, Lord, and not do all things which I say? No? Anong saysay na tinatawag natin si Jesus Christ na Panginoon, Panginoon? Pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanyang ipinag-uutos. Diba? Parang wala pong pinagkaiba yan. No? Tinatawag mo ang pastor mo ng pastor. Pero kapag may iniutos naman sa iyo si pastor, hindi ka naman sumusunod. Anong saysay? Tinawag mo pang pastor, pero hindi mo kayang sumunod, hindi mo kayang magpasakop, hindi mo kayang sundin ang kanyang pinagagawa sa iyo. So, ito yung sinasabi ng Panginoon. Why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? So, kung ipinag-uutos ng Panginoon ang pagbabahagi ng kanyang salita, kung iniutos ng Panginoon na tayo ay humayo at gumawa ng mga alagad, tagasunod ni Kristo, pero hindi naman natin ginagawa, walang saysay na tinatawag natin si Jesus Christ na Panginoon, Panginoon. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang isang maganda sa pagsunod, may pangako po sa Isaiah 1:19 that if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Wow! Sa panahong ito ng krisis, kung tayo po ay masunuring anak ng Diyos, tinitiyak ng Diyos, hindi ka magkukulang. At hindi lang hindi ka magkukulang, but you will eat the best in the land. Hello? At ang isa pa mong malungkot, ang sabi ng Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya kahit anong simba ang gawin mo, no, sa mano pa ng pagbigay ng tithes and offering mo, pero kung hindi po natin ginagawa ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, maliwanag ang sabi dito sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. And in my own opinion, kung hindi mo po maisishare si Kristo sa mga tao, para sa akin, no, questionable po ang pagiging ligtas mo. That is my own opinion. Para sa akin, kung hindi ka nag-share ng gospel, questionable po ang pagiging ligtas mo. Now, let's go to number 4. Why it is important to share the good news of salvation? Bakit lagi dapat tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos? Number 4, to remain silent is a sin. Kapag tayo po ay nanahimik at hindi po tayo nagbahagi ng salita ng Panginoon, alam niyo ba na ito po ay isang kasalanan? So,
Maliwanag po ang sabi po ng James 4:17, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ang isang tao na alam niya na dapat gawin ang isang mabuting bagay, pero hindi niya yun ginawa o hindi niya ginagawa, sabi dito sa James 4:17, ikaw ay nagkakasala. Anong kasalanan mo? The sin of omission. Kaya makita natin, sin is not only committed, but it can also be in a manner of omission. The sin of omission, either intentionally or forgetfully, is a sin. Ulitin ko po sin of omission, either intentionally or forgetfully, is a sin. So, as soon as the Holy Spirit was given, makita natin that the apostle began to preach the gospel. God had granted everlasting life to dying humanity. Hindi po sila nanatili doon sa upper room. But God's love provoked them to reach out to the lost. So tandaan niyo mga kapatid, na sa ating pong pananahimik, marami po ang mapapahamak. So bakit nananahimik ang isang mananampalataya? Kasi natatakot, nahihiya, naduduwag. No? Yung binasa po natin kanina sa Pahayag 21:8, ang sabi ron, ang mga duwag, no, ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Ang mga duwag ay katumbas din ng isang mamamatay tao, parehong papunta sa impyerno. Nakakalungkot pero minsan talo pa po tayo ng mga kulto, no? Doon sa sipag nila, no? Sa pagbabahay-bahay, sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya, yung kanilang maling pananampalataya. Minsan talong-talo pa tayo ng mga kulto. Samantalang tayo, kiniklaim natin, no? Tayo yung mayroong tamang pananampalataya, pero tayo nananahimik lang. Pero sila, no, na sinasabi nating kulto, pero grabe ang kanilang sigasig para ibahagi ang kanilang maling pananampalataya. Again, to remain silent is a sin, and that is a sin of omission. Number 5, evangelism deepens our walk with God. Evangelism deepens our walk with God. Alam niyo ba that yung interaction natin sa mga lost soul, no? Ito po ay nagbibigay sa atin ng greater confidence o yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi habang tayo po ay nangangaral, nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, dito po ay wala tayong kamalay-malay na lumalalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi habang nagre-release po tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos naman ay patuloy na nagsusupply sa iyo at wala kang kamalay-malay, ikaw mismo, no, nako-convince ng mga salitang ibinabahagi mo sa iyong kapwa because God reveals something to you. At kapag tayo po ay lumalalim sa Panginoon, nagiging matatag, matibay ang ating mga buhay. Kasi isinasapabuhay po natin yung ating salita. Kasi kung tayo mismo hindi natin ginagawa yung ating sinasabi, walang maniniwala po sa atin. But habang tayo po ay natuturo, nangangaral, nagbabahagi, kung ano man yung ating sinasabi, nauobliga tayo ngayon na yun ay tayuan, na yun ay tindigan, na yun ay panghawakan, na yun ay isagawa natin. At ang nangyayari, habang tayo nagbabahagi, tayo mismo, no, lumalalim ang ating ugnayan, relasyon, pananampalataya sa Panginoon. Diba sabi ng Luke 6:46-49, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice, no? Sino man daw ang nakikinig ng salita ng Panginoon at ito ay kanyang ginagawa, I will show you that they are like
They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Kaya habang tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, ibinabahagi ang salita ng Diyos, tumitibay ang ating buhay. Dahil tayo mismo ay nailalagay natin ang ating sarili doon sa matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyon yon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. Habang tayo tumatanggap ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay patuloy nating ibinabahagi sa ating kapwa, lalong nagiging matibay ang pundasyon natin, ang pundasyon ng buhay natin, na walang iba kundi ang salita ng Diyos, na walang iba kundi si Kristo. Dahil si Kristo at ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Come follow me and I will make you become fishers of men. Number 6. So, yung pang-anim po, bakit napakahalaga na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Number 6, reason, it causes us to search the scriptures and deepens our prayer life. It causes us to search the scripture and deepens our prayer life. So habang tayo po ay nagtuturo, nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos, so nauobliga tayo ngayon na lalo pang mag-aral, lalo pa tayong mag-dig deeper, at lalo tayong manalangin sa Panginoon. Why? Sapagkat diyan na po minsan makaka-encounter tayo ng mga tanong, no? At doon sa mga tanong na hindi natin masasagot, of course, hindi tayo pwedeng basta na lang sumagot ng ayon doon sa ating sariling karunungan o kaalaman. At kung may mga ganun kayong experiences, huwag po kayong mahiya or matakot na sabihin sa kausap mo, as of now, hindi ko pa yan kayang sagutin, kapatid, but sa susunod, no, na magkita ulit tayo, so anong gagawin mo? Of course, mag-aaral ka, magbabasa ka, or magtatanong ka sa mas nakakaalam. Kaya habang tayo po ay nagtuturo, nagbabahagi, nangangaral, lalo tayo ngayong nauobliga na i-search pa, aralin pa ang salita ng Diyos, at lalo tayong manalangin. No, sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:15, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So ito talaga ang kinakailangan nating ma-achieve, no? Na tayo ay talagang we handle properly, no, yung salita ng Panginoon. Because the moment na tayo magkamali, mahirap kasi mamamali yung ating binabahaginan. Kaya nga, habang tayo ay nagbabahagi, nagtuturo at nangangaral, so nauobliga tayo ngayon na lalo pang mag-aral din. So that pagka merong magtatanong, kaya nating sagutin ng tama. And number 7, this is the last, no, why it is important to share the gospel of peace. 7, it deepens our gratitude for what Jesus did on the cross. It deepens our gratitude for what Jesus did on the cross. Pinalalalim nito yung ating pagiging grateful sa Panginoon, no? Yung ating magpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Because as we continually preach the cross, it will deepen our understanding of what God did for us in Christ. We will find ourselves practicing what we preach. So, we will be frequently thinking about
the cross. 1 Corinthians 2, 1 and 2. And so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Kaya sa totoo lang, wala naman tayong kinakailangang ibahagi o ituro sa mga tao na masasabi nating napakahirap. Kasi ikikwento lang natin, ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? At habang tayo po ay nagbabahagi ng ginawang sakripisyo, malasakit, pagpapakasakit ng Panginoon sa krus, mas lalong lumalalim yung ating pong kumbaga pagtingin sa ginawa ng Diyos sa atin. No? Nagiging grateful tayo sa Panginoon. Why? Because without the shedding of the blood of Jesus Christ on the cross, there is no remission. There is no forgiveness of sin. So every time we share the gospel, we are reminded of how Jesus sacrificed His life when He was nailed on the cross. Kaya habang ito po ay binabahagi natin, naaalala natin, nagugunita natin yung grabing sakripisyo ng Panginoon sa cross. Now, to some Christian, marami talaga nag-struggle sa pag-share ng gospel. No? Kasi ang katwiran nila, hindi sila qualified. Nakakahiya, nakakatakot. Pwede namang may ibang taong gamitin ng Diyos aside from me. Pero again, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Huwag ka nang magturo. Ikaw yon. No? Ikaw ang inuutusan ng Panginoon. Hindi siya. Ikaw talaga yon. So, huwag po tayong huwag tayong magtaka, huwag tayong mabahala. Kasi, sa totoo lang mga kapatid, hindi ka naman nag-iisa. At sa totoo lang, minsan naman, ang mahirap lang dyan yung magsimula. No? Yung first attempt mo. But, the moment nagawa mo, nasimulan mo na, sa susunod, madali na po yan. Kasi lahat naman ng bagay ay mahirap sa simula. Pero habang ginagawa mo pa ulit-ulit, na ma-master mo, nakakasanayan mo. At dadating yung time, magiging comfortable ka na. No? Magiging, kumbaga, bihasa ka na, sanay ka na. No? Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And even in the Bible, merong account na mababasa tayo na talagang nag-struggle siya sa pagsunod sa Panginoon. Alala niyo si Jonah o si Jonas. No? Jonah was called to go to Nineveh to preach the word of the Lord para maligtas ang mga taga Nineveh. And because Jonah didn't feel comfortable and was afraid, he fled from the Lord. Di ba? Tinakasan niya ang Panginoon. Pero wala, hindi rin mo siya tinigilan ng Panginoon. At wala rin siyang nagawa kundi sumunod sa Panginoon. So kahit anong takbo, anong iwas ang gawin mo, at the end of the day, kung ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon, kung ikaw ay talagang ligtas, isang araw, mapipwersa ka pa rin. Eh, huwag na nating tularan si Jonah na nilamon pa muna ng isda. Ibig sabihin, huwag na natin hintayin na meron pang masamang mangyari sa buhay natin. Saka pa tayo susunod sa Panginoon. Si Peter, one of the 12 disciples, no? Alam natin na 3 beses niyang dinenied ang Panginoong Yesus because he was afraid that he would get killed for admitting to being one of Jesus' followers. Sa takot ni Pedro na siya rin ay hulihin at parusahan, kagaya ng ginawang paghuli sa Panginoon. 3 beses niyang tinatwa ang Panginoon. Itinanggi niya, nakakilala niya na siya ay connected kay Jesus Christ because of fear. So, hindi po ito pangkaraniwang takot.
We need to overcome it. At tandaan nyo, every sons of God is an overcomer. Kinakailangan mo lang mapagtagumpayan. Sharing the gospel, no? Kung hindi man to comfortable, but always remember, we are called to do it. We are called to step outside of our comfort zone, to share the word of Christ with others so that they may be able to call Him Lord and Savior. John 4:14-6, no? Jesus said, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Ano mangyayari sa mga tao, no? Kung hindi nila makikilala ang Panginoon. Kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na marinig ang salita ng Panginoon. In Matthew 28:18-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. These were the last words that Jesus said to His disciple before He ascended into heaven. At alam naman natin na sa isang mamamatay, no? Yung huling habilin, napakahalaga po nito. Kaya ito po yung huling habilin ng Panginoon sa mga alagad. Go and make a disciple. So ganun yung kahalaga. The Lord Jesus Christ instructed the disciples to go and make disciples of all nations. It's either by talking, no, or sharing. At marami na pong paraan ngayon para maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Kung paano natin ito gagawin. Ang mahalaga, you are willing, you are available for God to use, to minister to those people around you. Hello? Hindi mo kinakailangan saulin lahat ang mga talata o ang buong Biblia. Hindi mo kinakailangan ng isang talagang masabi nating mensahe na kinakailangan po ng masusing kumbaga PowerPoints, no? Or sermon preparation. Pwede yung karanasan mo sa Panginoon, yung testimony, ano ba ang buhay mo before nakilala mo si Jesus Christ? Ano ang nangyari nung nakilala mo ang Panginoon? No? At ano pa ang pwedeng mamang maranasan kung ikaw ay patuloy na susunod sa Panginoon? Your personal testimony is a powerful sermon na pwede mong ibahagi sa mundo. Hello? And God tell us, no, that when we take the step of faith to share the gospel of peace with others, He will be with us. He will be with you. Di ba ang pangako ni Lord? Sa Matthew 28, He will be with us even to the end of this age. Amen po ba mga kapatid? So ito po yung 7 bagay, no, na nais kong iwanan sa hapon ito. Kung bakit kinakailangan isuot po natin, no, yung sapatos ng pagiging handa sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Number 1, we are commanded to do it. Number 2, hell is real. Number 3, obedience is evidence of salvation. Number 4, to remain silent is a sin. Number 5, evangelism deepens our walk with God. Number 6, it causes us to search the scripture and deepens our prayer life. And last, it deepens our gratitude for what Jesus did on the cross. Nawa, sa hapon pong ito, ay napapaalahanan po tayo ng salita ng Diyos patungkol sa pagsusuot ng sapatos sa pagiging handa sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Tanong, kailan po kaya natin huling sinuot ang sapatos na ito? Yung armor na ito. No? So even in this time of pandemic, we need to think of ways on how we can advance the kingdom of God
by sharing the gospel of the kingdom. At habang tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pangako niya, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. So it speaks of His abiding presence. At kung kasama mo ang Diyos, tiyak, hindi ka matatalo sa anumang labanan. Tiyak ang proteksyon, ipagkakalob ng Panginoon, at maging ang provision, the favor and blessing of God, maaasahan po natin, masisecure po natin sa panahon ito ng krisis. And God will bring us to our God-given destiny. Maraming salamat po mga kapatid, mga katribo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.